Isipin mo ito ka-TH. Ilang buwan na kayong nagbubuhat ng mabibigat na sako ng lupa, basang-basa sa pawis at halos mapudpud na ang iyong mga pala at piko. Pagkatapos, sa ilalim ng 10 o 15 talampakan, may matatamaan ang piko mo na isang matigas na bagay. Dahan-dahan mo itong nilinis gamit ang inyong mga kamay. Lilitaw ang isang pamilyar ngunit nakakapang hilakbot na imahe. Yan ay isang bungo. Ka-TH, nakahukay na ba kayo ng bato na hugis bungo pero pag uwi ninyo o paghugas nito ay napansin nyong hindi ito tunay na buto, kundi gawa pala sa lumang semento o isang uri ng artificial stone? Kung mangyari ito sa inyo, pakiusap, huwag ninyo muna itong itatapon. Huwag kayong matakot at huwag kayong panghinaan ng loob. Sa video na ito, aalamin natin ng malalim kung bakit ang bungong semento ay isa sa mga pinaka-importanting man-made na marka na nagtuturo sa eksaktong lokasyon ng nakatagong kayamanan ni Yamashita. Kaya diretsuhan na natin ang katotohanan dahil ang markang ito ay maaaring magpayaman sa inyo o kaya naman ay maging mitsa ng inyong buhay kung hindi ninyo babasahin ng tama. Ano nga ba ang bungong semento? Bago natin pag-usapan ang mga lihim na ito, linawin muna natin kung ano ba talaga ang artipisyal na bungong ito. Maraming mga baguhang treasure hunters ang natatakot kapag nakakita ng hugis bungo sa kanilang tunnel. Ang unang iniisip ng iba ay baka kalansay ito ng mga taong isinakripisyo o mga sundalong namatay sa loob. Ngunit may malaking pagkakaiba ang tunay na bungo ng tao sa bungo na gawa sa hinalong semento, buhangin, apog at mga sinaunang kimikal. Kung susuriin mo itong mabuti, gamit ang iyong sariling pagbasa at pagsusuri, makikita mo na ang texture nito ay may pagka-aspalto o may mga maliliit na butas na hindi natural sa isang tunay na buto. Bakit ito ginawa ng mga sundalong Hapon? Sila ay sadyang naglilok o naghulma ng mga markang ito gamit ang semento para tumagal ng daang-daang taon sa ilalim ng lupa nang hindi natutunaw, nabubulok o madaling masira ng presyon ng lupa at tubig. Alam ng mga sundalong Hapon na kapag natural na kahoy o ordinaryong bato lang ang gagamitin nila, maaari itong magbago ang posisyon o kaya ay maagnas sa paglipas ng panahon. Ang bungong semento ay nagsisilbing isang permanenteng dokumento o mapa na nakabaon mismo sa tabi ng kanilang inihandang deposito. Ngayon, pumunta naman tayo sa tatlong lihim na kahulugan ng bungong semento kapag ito ay inyong natagpuan sa inyong site. Unang-una at pinaka-importanteng dapat ninyong tignan ay ang tinatawag nating line of sight. O ito ang posisyon ng paningin ng bungo. Saan ba ito nakatingin? Kapag nahukay ninyo ang bungong semento, huwag muna ninyo itong bubunutin o lilikutin sa kanyang orihinal na posisyon. Tingnan ng maigi kung saan nakadirekta ang mga mata at kung saan nakaturo ang nguso o ilong ng bungo. Sa aking sariling pag-unawa sa mga operasyon ng mga sundalong Hapon, ang direksyong tinitignan ng bungo ay ang mismong linya kung saan nakatago ang susunod na marka o kaya naman ay ang mismong entry point patungo sa silid kung saan ang deposito. Kung ang bungo ay nakatingin ng diretso sa ibaba, ibig sabihin
kailangan ninyo pang maghukay ng diretso pababa. Kung ito naman ay nakabaling sa kaliwa o kanan, doon ninyo dapat ituon ang inyong sunod na paghukay. Ang bungo ay hindi inilagay dyan para lang manakot. Ito ay isang kompas na nagpapakita ng tamang daan. Ang ikalawang lihim na madalas na hindi alam ng maraming treasure hunters ay ang laman sa loob ng bungong semento. Minsan, ang bungong ito ay hollow o may kuwang sa loob. Kapag napatunayan ninyo na ito ay semento at nakuha ninyo na ang direksyon ng tingin nito, subukan ninyong katukin o pakinggan kung may umaalog sa loob. Bakit nga ba may kuwang ang loob nito? Ang mga sundalong Hapon ay madalas magtago ng mas maliliit ngunit mas detalyadong gabay sa loob ng mga sementadong marka. Sa loob ng bungong semento, maaari kayong makakita ng isang maliit na bote na naglalaman ng papel o mapa na madalas ay decompose na. Mga uling na nagsisilbing indicator ng chemical presence o isang lead pointer. Isang piraso ng tingga na parang palaso na nagtuturo ng eksaktong anggulo kung saan naroon ang nakatagong kayamanan ni Yamashita. Kaya bago ninyo tuluyang itabi o sirain ang bungo, suriin muna kung ito ay may sikretong compartment sa loob dahil baka naroon na ang huling susi na inyong hinahanap. Ang ikatlong lihim ay ang kahulugan nito pagdating sa lalim o ang tinatawag na depth indicator. Sa sistema ng pagbaba ng deposito ng mga sundalong Hapon, ang bungong semento ay madalas na ginagamit bilang isang last 5 to 10 feet marker. Ibig sabihin nito, kapag nakita mo na ang bungong semento, nasa tinatawag na tayong critical zone. Malapit na malapit ka na sa iyong pangarap, mga ka-TH. Kaunting hirit na lang ay maaari mo nang maabot ang selyong pintuan o ang concrete vault kung saan nakalagay ang deposito. Ngunit, ito rin ang yugto kung saan pinakamaraming nabibigo dahil sa sobrang pananabik at pagmamadali nawawala ang ingat. Tandaan na kapag lumitaw ang bungo, sinyalis ito na dapat mas lalo kayong maging alerto sa bawat sentimetro ng lupang inyong aalisin. Dito na natin dapat pag-usapan ang pinakamapanganib na aspeto ng markang ito. Ang bungo sa pangkalahatang kahulugan ay simbolo ng kamatayan. Simbolo ito ng kamatayan at sa paghahanap ng kayamanan ni Yamashita, ang bungong semento ay madalas na gumaganap bilang isang death marker. Kapag naghuhukay kayo at biglang lumitaw ang bungong semento na nakaharap ng diretso sa inyo, ibig sabihin ay face-to-face kayo ng bungo habang ikaw ay nakaharap sa dingding ng tunnel. Ito ay isang seryosong babala ng isang booby trap sa ilalim o sa mismong paligid nito. Ang mga sundalong Hapon ay kilala sa pagiging mapanlin lang upang maprotektahan ang kanilang mga deposito. Maaaring sa likod ng bungo ay may nakakonektang wire para sa isang swinging trap tulad ng mga malalaking troso na may matutulis na bakal o kaya naman ay trigger para sa pagguho ng tunnel. Sa kadalasan ay yung pagguho ng tunnel ang gumagana. Yung mga malalaking troso na matutulis ay hindi na gumagana ngayon dahil sa tagal ng panahon. Pero wag pa rin tayong pakakasiguro dahil malamang ay may ilan na patuloy pa rin gumagana. Ngayon, maaari rin itong maging babala na ang susunod na layer ng lupa ay naglalaman na ng mga nakakalasong gas o kemikal tulad ng cyanide.
Kapag nakaharap sa iyo ang bungo, huminto muna. Mag-isip, suriin ang paligid, at huwag basta-basta hihilain ang marker ng walang pag-iingat. Dahil karamihan sa atin dito bilang mga treasure hunter dito sa Pilipinas ay walang mga mamahaling modernong kagamitan tulad ng mga 3D GPR o high-end na metal detector, umaasa lamang tayo sa ating talino, talas ng mata at tamang diskarte sa pagbasa ng mga marka. Ngayon, paano mo nga ba malalaman kung legit o man-made marker ang nakuha mong bungo nang hindi gumagamit ng teknolohiya? Meron lamang tayong dalawang simpleng paraan dito. Unang tip, basain o ibabad sa tubig ang nakuhang bungo. Kapag ang isang bato ay natural, pareho pa rin ang anyo nito kapag nabasa. Ngunit kung ito ay gawa sa semento ng mga sundalong Hapon, kapag nabasa ito ay mas lalong lilitaw ang mga artipisyal na ukit, mga pino at kakaibang butas o artificial pores. At kung minsan ay nagbabago ang kulay nito na nagpapakita ng halo ng iba't ibang materyales. Ang ikalawang tip, ito ay pagtingin sa paligid nito. Suriin kung may kasama itong mga pebbles o maliliit na bilog na bato sa paligid na nagsisilbing lock. Ang mga simentadong marka ay madalas na nilalagyan ng mga sundalong Hapon ng mga bantay na maliliit na bato sa paligid upang hindi gumalaw sa posisyon kahit lumipas ang mahabang panahon. Kung ang hugis bungo ay may kasamang ganitong mga lock na bato, malaki ang tsansa na ito ay isang tunay na marka. At sa kabuuan, ang bungong semento ay hindi dapat katakutan o takbuhan. Hindi ito sumpa, kundi ito ay isang map in a stone, isang mapa na nakaukit sa bato na kailangan lang nating basahin at unawain ng tama para hindi tayo maligaw sa ating paghuhukay at para maiwasan natin ang kapahamakan. Ang kaalaman sa tamang pagbasa ng mga markang iniwan ng mga sundalong Hapon ang ating pinakamabisang sandata sa field o sa site. Ikaw ka-TH, sa inyong mga karanasan sa paghuhukay, may nakita na ba kayong ganitong marka sa inyong site? Semento ba ang inyong nakuha o tunay na bungo ng tao? I-comment mo ang iyong kwento sa ibaba para mapag-usapan natin at mabigyan natin ng kaukulang interpretasyon. At dito na nagtatapos ang ating video na ito mga ka-TH. Maraming salamat sa inyong panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.